Sige, meron daw remedyo sa batas si Attorney Lorna. Kasi eto, kailangan malinaw ito, Mamay Sita. Alam mo na, gumawa ka na ng kabutihan, wag mo nang patungan ng hindi kagandahan. Kasi okay na sana. Okay, go ahead, Attorney Lorna. Sa batas, yung pagsisira ng yung sinasabi, kinakalat na ninakaw and all that, na wala naman direct evidence, pwedeng slander yon. Slander, ibig sabihin, sinisira ang reputation mo without evidence, no? Ang utang na loob dapat voluntary at willingness, no? Hindi mo pwedeng idemanda yan. Oy, magdidemanda ako ng utang na loob. Hindi pwedeng kasuhan yan ng utang na loob. At sa nakikita ko, sa ebidensya, mali ang kwento, no? Kasi ang sabi mo, naglalakad ka at nalaglag at nag-conclude ka na kasi siya lang yung sumusunod sa'yo na kinuha niya. Naglalakad ka sa kalye, ang dami siguro, hindi napansin, may nakapulot. Ang kwento mo naman, ang kwento ni Nining, kinuha niya, no? Ang kwento mo. So, merong inconsistency ang testimonya. Ang tawag natin doon is speculative at hearsay. Hindi pwedeng basihan yan ng isang kaso ng pagnanakaw or theft. So, dahan-dahan lang tayo. Okay, Brother Love. Ano ba ang best way ng utang na loob? Sabi ni Attorney Lorna, maganda yon, ano? Na kapag ikaw ang nagbigay, ang dapat na may utang ng loob yung binigyan, hindi yung nagbigay, right, ang maniningil. Diba? Kusa dapat yan. Ano ang best way ng pagbalik ng kagandahang loob ng iba? Ang pinakamaganda, Ate Kuring, pag tumulong ka, huwag ka nang umasa ng ibabalik sa'yo. No? Ang pinakamagandang magagawa ng tinulungan, pag tinulungan ka, tumulong ka rin sa iba. Doon nakabayad ka na ng utang na loob. Pero maling-mali na pagbayarin ang buong generation ng isang tinulungan natin sa nagawa nating mabuti doon sa kanyang mga ninuno. Wala na yon, hindi ganon. Sa isang mabuting Kristiyano, tumutulong ka dahil nagmamahal, nagmamalasakit. Kagaya ng sabi ni Attorney, ang gantimpala ay hindi dito. Ang gantimpala ay nasa langit. Yun na lamang, magkasundo na at pagandahin natin ang buhay natin sa ating barangay. Ayan. Okay, thank you, Dr. Love. Doc Camille, ano ba yung psikolohiya ng Pilipino tungkol sa utang ng loob? Actually, may positive at saka negative. Pag sinabi nating positive, syempre, yung gratitude, yung makikita mo yung pro-social behavior. Ano ibig sabihin nun? Yung bang pag nagpakita ka ng kagandahang loob, tapos nakikita ng anak mo, namamana yung pagiging generous or kaya yung good values. Pero syempre, anong negatibong epekto nga nito? Yung nga sinabi ni attorney na nagiging transactional yung relationship. And supposed to be, pag tumulong ka, hindi siya transaksyon. Hindi mo kinakailangan na sabihin na, o pinag-aral kita, kaya kailangan ganito. Alam niyo po, sa gobyerno ako, nagtrabaho po ako sa gobyerno. Nung unang-una kong trabaho, tapos pinag-aral ako. Ano ang sabi po? 2 years, kailangan magsilbi ka. After that, tapos na. So, ibig sabihin, kung ang gobyerno natin, ganun lang po ang pagtanaw sa utang na loob. Yung pagsabi nyo kanina na habang buhay, nakakalungkot isipin dahil kasi ibig sabihin, hindi kayo marunong magpatawad, hindi kayo marunong magpakumbaba, at higit sa lahat, hindi nyo alam kung ano ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. So, sana makita nyo po yung kagandahang asal ng utang na loob dito. Yun lang po. Tama!